7 Stages of Human Growth Development. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the 7 stages of human growth development. So let's first define human development. Ang human development mga kaibigan ay isang pangmatagalang proseso ng pagbabago-bago na ating mararanasan habang tayo ay patuloy na nabubuhay dito sa mundo. Mararanasan natin ang mga pagbabagong tulad ng pisikal, pag-uugali, pag-iisip at mga emosyonal na pagbabago sa ating buhay habang tayo ay tumatanda. Merong ilang stages tayo na dadaanan sa buhay na ito. Umpisahan natin sa pagiging infant or infancy or ang ating minsan na pagiging mga sanggol. Ang stages na ito ng ating buhay ay nangyayari matapos ang 9 na buwan natin sa loob ng sinapupunan ng ating mga ina pamula nang tayo ay nabuo. Ito ay mangyayari kapag na-fertilize na ng sperm ng lalaki ang egg sa loob ng babae. Ang pagsasamang ito ay tinatawag na zygote. Ang tagpong ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sexual intercourse or pagtatalik ng babae at ng lalaki. Maaari din mangyari ang zygote sa pamamagitan ng artificial na pamamaraan gaya ng tinatawag na artificial insemination. Ang pagkatapos nga ng 9 na buwan na pagdadalang tao ng ating mga ina, saka pa lamang ipapanganak ang sanggol. Dito mag-uumpisa ang stages ng infancy. Ang yugto na ito ng buhay ng tao ay tinatawag na pinakamaagang kamasmusan. Kung saan ang sanggol ay lumalaki na nangangailangan ng higit na mga atensyon at kalinga dahil umaasa pa ang mga ito sa pag-aalaga sa kanya at lalo na sa kalinga ng isang ina. Sa stage na ito mga kaibigan, mabilis na natututo ang sanggol ng mga pag-uugali kung paano sumuso ng gatas mula sa kanyang ina at mga emosyon tulad ng pag-iyak, pagtawa, at pagkatakot. Subalit sa yugtong ito mga kaibigan ay ilan lamang sa mga sanggol ang mabilis matuto ng pagsasalita. Dahil hindi pa talaga ito ang panahon para matuto sila na magsalita. Ang tanging paraan ng mga sanggol ay ang pag-iyak at pagtawa para kausapin ang nag-aalaga sa kanya at sa stage din na ito nag-uumpisa na din ang sanggol na tuklasin ang tungkol sa pagtayo or pagtindig na higit na nangangailangan pa ng pag-alalay. Pangalawa ay ang tinatawag na mga toddlers or older infancy. Sa stage na ito, nag-uumpisa ng lumakad ang bata ngunit ito ay wala pang tibay at panimbang. At sa panahon ng 2 hanggang 3 taong gulang ay paunti-unti nang magwawakas ang pagiging toddlers nila at dito mag-uumpisang makaramdam ang bata ng mga pagbabago sa emosyon at malawak na mga bagay tungkol sa patuloy na pag-unlad ng kanilang isip. Pangatlo ay ang tinatawag na childhood. Dito, ang isang bata ay nasa edad 3 hanggang 6 na taon at mabilis nang natututunan ang mga basic na bagay. Sa yugtong ito, ang bata ay natuto ng lumakad, magsalita, makipag-usap, kumain ng nakapag-iisa, maligo ng mag-isa, maghugas ng sarili pagkatapos dumumi, at maging mas mulat sa kanilang paligid. Ang bata ay mayroon na ding sosyal na pakikihalubilo sa kapwa niyang bata at mas aktibo na din sa panahong ito at interesadong matuto pa ng maraming bagong bagay. Next is, ang tinatawag na adolescence or ang pagbibinata at pagdadalaga. Dito, ang bata ay nasa edad na mula 9 hanggang 13 taon at ang panahong ito ay ang simula ng pagdadalaga at pagbibinata. Sa panahong ito, mabilis na lumalaki ang mga binatilyo at mga dalaga. Sa panahong ito maraming nagbabago sa kanilang mga katawan tulad ng paglago ng buhok, paglago ng boses, paglaki ng dibdib ng mga dalaga, pagtubo ng buhok sa mga maselang parte ng katawan, at kasama din sa mga pagbabagong ito ang pattern ng kanilang mga pag-uugali na kung minsan ay nakabase sa klase ng komunidad na kanilang ginagalawan. Next is, ang adulthood. Sa stages na ito, ang isang tao ay ganap ng matured ang pisikal at sexual na kalagayan. Nag-uumpisa ito pagsapit ng 18 years old at nagiging ganap pag-abot sa edad na 20 hanggang 21 hanggang sa tuluyang pagtanda. Sa kalagayang ito ang isang tao ay may ganap ng pag-iisip. Next is, ang middle age. Sa kalagayang ito, mag-uumpisa na sa edad 30 hanggang 50 ang unti-unting pagtanda ng isang tao. And last but not the least ay ang tuluyang pagtanda. Sa kalagayang ito, kapag ang isang tao ay umabot na sa edad na 60 pataas, sila ay tinuturing ng matatanda. At ang yugtong ito ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buhay ng isang tao. Sa panahong ito, magpapatuloy pa din ang mga pagbabagong pisikal ng isang tao, mga pattern ng pag-uugali at kung paano sila nag-iisip. At siguro mga kaibigan, ay dito na po muna magtatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig.
See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.